Kung ating babalikan ang mga namayagpag na awitin, isa ang mga awit na aktor ang sigurado kung pasok sa listahan noong kapanahunan niya. Tinagurian din siya na Jukebox King at Plaka King ng kanyang era. Tara, samahan niyo akong balikan ang naging karera niya sa musika at pelikulang Pilipino. Siya ay si Victor Nobleza Wood, o mas kilala natin bilang si Victor Wood sa kanyang mga likha. Ipinanganak noong February 1, 1946 sa Buhi, Camarines Sur. Ang kanyang mga magulang ay si Sergeant Kaki Wood na kanyang ama at ang kanyang ina ay si Rosario Nobleza na kilala din sa tiyangsarin sa kanilang lugar na nagtitinda ng mga herbal na gamot at pabango. Lumipat sila sa Bustillo, Sampaloc at doon na siya lumaki, pero madalas na mag-isa lang siya dahil ang kanyang ama ay laging wala at ang kanyang ina naman ay naiwan sa buhi. Dahil sa kahirapan ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang ating bida, kaya madalas siyang nakakatanggap ng pambubuli sa iba na isa daw siyang bobo dahil kahit high school ay hindi niya nagawang tapusin. Bata pa lang ay madiskarte na sa buhay si Victor. Gumigising siya ng alas 4 ng madaling araw para kunin ang ibebenta niyang dyaryo bago siya pumasok sa eskwelahan. Laki sa squatter area si Victor kaya hindi na bago sa kanya kung ang mga kapitbahay niya ay siga o bully. At nung nagbinata naman ay lumipat siya ng Binangonan at naging kargador siya dito. Sadyang mahilig umawit si Victor kaya naman madalas siyang sumali sa mga amateur singing contest sa kanilang lugar. Alam niya sa kanyang sarili na may patutunguhan ang kanyang pagkanta kaya lalo niya itong hinahasa. Sumubok din siyang sumali sa sikat na patimpalak sa telebisyon, ang Tawag ng Tanghalan, ngunit hindi siya nakapasa sa audition. Ang paliwanag niya ay kadalasan inaabot siya ng kaba at hiya, kaya para mawala ang kanyang hiya ay tumatanggap siya ng alok sa mga lamay para umawit. Dahil sa gandang lalaki at tindig ng ating bida ng kanyang kabataan ay nadiskubre siya ni Pablo Gomez at isinama siya bilang extra sa mga proyekto ng Sampaguita Pictures. At si Pilita Corrales ang nagbigay sa kanya ng daan para makapasok siya sa mundo ng musika at ipinaris siya kay Elizabeth Ramsey. Napansin ni Oski Salazar ang kanyang talento sa musika kaya naman ipinakilala siya kay Vic Del Rosario ng Vicor Records at ito na din ang naging susi ng kanyang kasikatan. Taong 1970 nang ilabas niya ang album na I'm Sorry My Love at nasundan pa ito ng isa pang album noong 1971 na Mr. Lonely at dalawa pang album noong 1972 na In Despair at Memories. Tinangkilik ng masang Pilipino ang mga kanta ni Victor Wood dahil dyan tinagurian siyang The Jukebox King at Plaka King. Noong 1974 ay inilabas niya ang album na Ihilak at 11 sa 12 kanta nito ay mga love song na ikinanta ng lingwaheng Bisaya. Sa kanyang pamamayagpag ay kaya niyang gumawa ng 6 na album kada taon. Nakasama niya din sa kanyang mga proyekto ang mga sikat na aktres gaya ni Nora Honor at Amalia Puentes. Ilan sa mga kantang talagang tinangkilik ng masa ay ang Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I'm Sorry My Love. I'm sorry my love. In Despair. You taught my heart how to dream. Eternally. I'll be loving you eternally. Hahabol-habol at marami pang iba. Oh, ang babae, pag minamahal. Hindi lang yan, pinasok niya din ang mundo ng pelikula gaya na Mr. Lonely at Little Darling noong 1972, You Are My Destiny at The Super Singer noong 1973, Love Kita Isadora noong 1975 at marami pang iba. Bagamat tinatamasa niya ang kasikatan, ay nagkaroon siya ng vertigo na lubhang nagpahirap sa kanya. Marahil nakuha niya ito dahil sa walang tigil niyang paggawa ng kanta na kahit sa panahon na may sakit pa siya ay tuloy pa din sa paggawa. Kaya mas minabuti niya na magpahinga muna. Matapos nito ay nasangkot naman siya sa balitang nabaril daw di umano daw siya ni BBM. At para mapabulaanan ay pumayag siyang lumabas sa palabas ni Joe Quirino. Kaso
Imbis na makatulong ay nagkaaberya pa dahil tape ang segment ni Joe pero sinabing live ang panayam at naputol pa sa di malamang dahilan. Sa pangyayaring iyon ay hindi na masyado lumalabas si Victor sa publiko. Nagkaroon pa ng balitang patay na ang tunay na Victor at clone na lang ang nakikita ng iba. Di naglaon ay nalulong naman si Victor sa alak upang malabanan ang kanyang nervous breakdown pero ang sabi naman sa kanya ng kanyang doktor na mas makabubuti na itigil niya ang pag-inom ng alak. Matapos nito ay nagtungo si Victor at ang kanyang pamilya sa US. Kapagtrabaho siya sa isang real estate company at sa kalaunan ay nagkaroon siya ng 4 na gas station at minanage din niya ang restaurant na may halagang $1.5 million. Dito ay tinamasa niya ang kasaganahan at kapayapaan. Ngunit hindi rin nagtagal ay dumating sa punto na bumagsak din ang kanyang mga negosyo. Nasabayan pa ng hiwalayan ng kanyang asawa at pati ang kanyang mga anak ay naging malayo ang loob kay Victor. At dito na siya na-diagnose na may sakit pala siyang manic depressive disorder. Kaya agad naman siya nagpagamot sa California. Matapos nito ay bumalik na ng Pilipinas si Victor noong 1998 at napagdesisyonan niya pasukin ang mundo ng politika. Tumakbo siya bilang vice-gobernador ng Rizal ngunit hindi ito pinalad na manalo. Noong 2008 ay inihayag ni Victor na may 12 anak siya sa 5 babae na naninirahan sa US. At sa kalaunan ay bumagsak ang kanyang mga kabuhayan at namuhay siya ng simple kasama ang kanyang mga kamag-anak. Noong April 22, 2021 ay isinugod sa ospital dahil sa asthma at na-diagnose din siya na may pneumonia at komplikasyon sa COVID. Kaya agad siyang dinala sa ICU. Ngunit nang sumunod na araw ay kinumpirma ng kanyang mga kaanak na siya ay pumanaw na. April 23, 2021 nang sumakabilang buhay na magaling na mga awit at aktor na si Victor Wood sa edad na 75 dahil sa komplikasyon sa COVID. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Forest Lawn Memorial Park sa Montalban, Rizal. Bagamat wala na ang ating bida, ang kanyang legasiya ay hindi na malilimutan pa. Isa si Victor Wood sa mga may pambihirang talento sa pag-awit na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin nating sinasariwa at pinapakinggan. At dito na natin tatapusin ang video ito. Ikaw, anong naging kanta ni Victor Wood ang talagang napabilib ka na awitin niya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa kanta? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Caroline, good times don't seem so good. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Hanggat sa mga susunod na video, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Maraming salamat sa inyo. I-share niyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam!